Isa na nga marahil sa talagang pinag-uusapan ngayon ay ang patuloy na pinagtitibay na puwersa sa pagitan ng tatlong bansa, ang Pilipinas, Japan at ang United States. At mas kilala ito bilang Trilateral Cooperation. At ito nga ang siyang naging resulta ng marahas na aksyon ng China sa Pilipinas. Alam mo ba na tutungo na si Pangulong Marcos sa United States upang makipagpulong sa dalawang powered country na ito ukol sa tulungang isasagawa sa West Philippine Sea? At alam mo ba na isa sa nakalatag na plano dito ay ang pag-deploy ng Philippine Army sa Japan? At bago natin ipagpatuloy ang video na ito, ay huwag kalimutang mag-subscribe at i-hit ang notification bell para maging updated ka sa mga susunod pa na videos. Peace and stability ang nais si Pangulong Marcos sa West Philippine Sea. At bilang pagduhon dito ay nagsimula na nga makipagsanib puwersa ang Pilipinas sa Japan at Amerika. Alam mo ba na pag naging opisyal na ang mga kasunduan na sa ilalim ng Trilateral Summit na ito ay isa nga sa tututukan talaga ay ang ginagawa ng China sa West Philippine Sea. Maliban sa gaganapin na Trilateral Summit sa Washington DC ay nagkaroon na ng pagpupulong sa pagitan naman ng Japan at ng Pilipinas. At isa nga sa hina-highlight dito ay ang RAA or Reciprocal Access Agreement, wherein matagal na palang nais itong gawin ng Japan sa Pilipinas. So, ano nga ba ito? Gaya ng VFA ng United States sa ating bansa, ay papayagan ng Pilipinas na i-deploy ng Japan at papasukin sa ating teritoryo ang kanilang mga sundalo at mga kagamitang pandigma. At hindi lang yan, pagkus ang Pilipinas din ay ipapadala ang ilan sa ating mga sundalo sa kalupaan naman ng Japan. Sa ngayon, ay bukas talaga ang palad ng Japan na mag-extend ng tulong sa Pilipinas laban sa China. Dahil kung ano ang nararamdaman natin sa China ngayon, ay gayon din ang nararamdaman nila. Alam mo ba na matagal na pala talagang nais ang Japan na sumali sa mga military exercises na nagaganap sa ating bansa? Dahil sa maniwala ka man o hindi, ay bilib ang mga Hapon sa kakayahan ng ating mga sundalo pagdating sa mga sagupaan. At kung sakaling maging formal na ang sanib puwersang ito, ay huwag na tayong magugulat kung hindi lang mga warships at aircraft ng United States ang makikita natin. Bagkus, maging ang military technology ng Japan ay masisilayan na din natin. Ang mga ide-deploy naman ng Pilipinas sa Japan ay higit na maraming ding matututuhan pagdating sa mga advanced technology na ginagamit nila sa mga military conflict. When it comes to military training, isang Pilipinas na talagang kilala sa buong mundo dahil sa isa tayo sa may pinakamahirap na pamamaraan ng pagsasanay, kung kaya't namamangha talaga sila sa atin ng mga dayuhan. Alam mo ba na sa kauna-unang pagkakataon ay magsasanib puwersa na nga ang Pilipinas, United States at Japan para sa isang maritime cooperation. Ang layunin kasi ng sanib puwersa na ito ay mas palakasin pa at maging handa ang puwersa ng bawat isa. Alam mo ba na nung nakaraang salaknib ay umabot sa mahigit 3,000 na sundalo ang nakiisa, which is talagang mas madami kung ikukumpara mo sa mga nagdaang taon na umabot lamang ng 2,200 ang dumayo. Alam mo ba na pagdating din sa mga training, lalo na kung magkakaroon ng kompetisyon sa pagitan ng United States at Pilipinas, ay sadyang pinapakain lang ng alikabok ng mga Pilipino ang Amerikano dahil sa galing pagdating sa mga physical challenges. Ang lamang kasi talaga ng US ay ang kanilang mga magagara at advanced na kagamitang pandigma, wherein dito talaga sila totally dependent, unlike sa sundalo natin na talino, lakas ng katawan at abilidad ang siyang pundasyon. Gustong-gusto ng US Army
ang training sa mga jungle warfare, kung kaya't taon-taon ay dumadayo sila sa Pilipinas upang makipagsabayan sa atin. Sa ngayon ay talagang forte ng Pilipinas ang training sa kagubatan, which is nicely ma-improve ng United States at maging ang Japan ang skill nila ukol dito. At ito nga ang rason kung bakit naisin talaga ng Japan na magkaroon na talaga ng reciprocal access sa Pilipinas. Alam mo rin ba na nang malaman ng China ang tungkol sa trilateral meeting na ito, ay panay parinig na sila sa mga open speech, lalong-lalo na ang kanilang mga foreign ministry. At ang laging laman nila sa mga sinasabing tungkol dito ay ang pagbabaliktad kuno ng Pilipinas sa China. Alam mo ba na sinabi na nga ng spokesperson nila ng bukang bibig lagi ng Pilipinas ay China raw ang nang-i-intimidate sa West Philippine Sea at sila daw ang laging kontrabida. Kung sisilipin daw ay tayo talagang siyang banta dahil illegal na naglatag ang Pilipinas ng puwersa sa mga bahura nila gaya ng mga nasa Nansha daw o mas kilala bilang Spratly Island. At pinapakiusapan din nila ang Pilipinas na ihinto na ang ginagawang sanib-puwersa natin sa Japan at United States dahil gulo lang daw ang dulot nito. At ilan lamang ito sa mga impormasyon ukol sa inilatag na plano ng Pilipinas, Japan at United States laban sa China at ang maging potensyal na pagpapadala ng sundalo ng Pilipinas sa Japan.